Lalo pang tumindi ang utos na all-out war ni Pangulong Duterte laban sa New People's Army o NPA. Kasunod po yan ang pag-atake ng mga hinihinalang NPA sa mga pulis sa Bansalan, Davao del Sur, kung saan 4 ang patay. Nakatutok si Victoria Tulad. May di umano'y back-channeling na ginagawa ang pamahalaan para muling mabuksan ang peace talks ng gobyerno at ng NDF-CPP. Pero dahil na naman sa umano'y pag-atake ng NPA, inutusan ni Pangulong Duterte ang pulisya at ang armed forces para maghanda na sa all-out war laban sa New People's Army. Sinabi niya ito matapos niyang makiramay sa mga kaanak ng mga pulis na inambush sa Bansalan, Davao del Sur kahapon. Wala pa ng peace talks, it's totally absent. So, in the meantime, I would just also ask the armed forces and the police just go ahead and wage a war against them. And I will allow the police and the military this time to use all available assets. Gamita ang mga rockets. Ug naay collateral damage, pasensya. Mismong si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na ang nagsabing ang NPA ang nasa likod sa krimen, partikular ang Committee 51 na pinamumunuan ng isang Commander Greg. Sino mo magambo sa pulis? Kailangan sabihin mo, imailip. Wala bang imailip dito? Sabihin mo, abusayap. Wala namang abusayap mo gambos dito. NPA lang dito. Ikinalulungkot daw ng Pangulo ang pagkamatay ni na PO3 Jeden Rabor, PO1 Rolly Benelayo, PO1 Saro Mangotara at PO1 Joe Narvaza na rumiresponde lang sana sa isang krimen sa Barangay Sibayan. Dinala na sa Kidapawan ang labi ni Narvaza. Si Mangotara naman, inilibing na kahapon ayon sa paniniwala sa relihiyong Islam. Sugatan pero nakaligtas naman si PO3 Allen Arnado at ngayon nagpapagaling. Ayon sa lokal na pulisya, overkill ang nangyari sa mga pulis. M16, M14 at AK-47 daw ang ginamit ng mga baril. May mga tamalat sa ulo eh. May mga tamalat sa ulo. At saka yung PO3 na babae, si Rabor, she's the most, diba, yung grabing pagka-tama niya. She was shot at close range dito sa harapan. Lumabas dito, warak yung ulo niya. Ibinigay ni Pangulong Duterte sa kaanak ng mga namatay na pulis ang medalya ng kagalingan. Sa harap nila, sinabi ng Pangulo na habang Pangulo siya, hindi maghahari ang NPA. Never would have the chance really sila to gain power. Ang mga tao may di gusto. Hiling naman ng mga kaanak ng mga pulis, hustisya at katapusan na sa lahat ng gulo. Ang Ginoo na lang po ang magbahala sa kanila. Nagka-heightened alert ngayon sa buong probinsya ng Davao del Sur, lalo't ayon kay PNP Chief Bato de la Rosa, patuloy na nakapagre-recruit ng mga bagong miyembro ang NPA. Matagal na raw problema ang rebeldeng grupo dito sa lugar, kahit pa noong Chief of Police pa lamang si de la Rosa. Kaya paalala niya sa kanyang mga kasama, mas maging maingat. Mula rito sa Davao del Sur, Victoria Tulad, GMA News.